Ayan mga parts, ano? Isang magandang araw po, no? Andito po tayo sa ating shop mga parts. Ito po yung aking shop dito sa aming lugar, mga parts. Tabing highway lang po ito, no? So ayan, no? Meron po tayo mga available na mga pyesa, na mga appliances, mga parts. Tulad ng mga electric fan, washing machine, at kahit ano pa man mga parts. Ang hindi lang natin tinatanggap dito sa ating shop, yung ref sa aircon. So may tuturo ako sa inyo mga parts, ano? Tungkol sa washing machine. Ano ba ang dapat natin gawin, no? Pagka humina na yung ating washing machine, yung humina na yung ikot, ang ibig ko sabihin na yung paghina ng ikot ng ating washing machine. Dati binili nyo, malakas umikot nung bago, at nung ginagamit nyo na ng mga ilang buwan ay humina na siya. So panoorin nyo po yung ating video at nang makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. So okay, simulan na po natin mga boss. So ito mga boss, pinare-repair sa atin to na may-ari, dinala dito sa ating shop. So ayusin natin itong shop na to, ano? Ay shop, sorry. Ang mukha kasi ng style na shop sa Astron pala, no? So ilagay natin sa tabi, no? Ito. Yan. Ay, salamat sa Panginoon at tayo hindi nawawalan tayo ng gawa araw-araw. Araw-araw po tayo may gawa dito sa ating shop. So ito, ituturo ko sa inyo mga parts, ano? So ito nga pala, binibenta ko yun. So itong electric pan na to, so murang-mura lang. Halagang 300 lang mga parts, binibenta ko to. So yung iba na sold out na. Ayun, sa motor ko na, kinarga ko na sold out na. Ayun, nakakarga na sa motor mga parts. Sold out na. Dalawa yun. Binenta ko lang ng 700 mga parts. Ayan yung ating mga pyesa pang iba. So okay, simulan na natin yung ating tatalakay. Chicks, mga boss, puti. Okay. So ngayon, ang problema nito, sabi ng may-ari, ay mahina daw umikot. So pinalitan na raw niya ng capacitor. Yung mga nagdi-DIY mga parts, ano? Meron ba tayong ano? Dilim, ano? Flashlight tayo. So yung mga nagdi-DIY mga parts, no? Kung isa ka sa nagdi-DIY, pangkaraniwan kasi pag kami hinaikot ng washing machine, akala nila yung capacitor. So pinalitan na rin ng capacitor, ay ganun pa rin ang problema. Mahina pa rin. Kaya hindi na solusyonan, ano? Hindi na solusyonan yung pinoproblema ng ating customer. So dinala dito, palakasin ko daw ang ikot. Sabi, katulad daw nung bago niyang bili ito na malakas umikot. So ganito mga parts, ano? So kauna-una natin i-check. Sabi ko nga, siyempre capacitor. So pinalitan na ng capacitor. Pag nagpalit kayo ng capacitor ay ganun pa rin, no? So pangalawa, i-check nyo yung pump belt, no? Eto. So nagpalit na ng pump belt. Dati, sabi sa akin, dati pinalitan na, pero mukhang okay pa naman yung pump belt, ano? Hindi natin pwedeng sisihin yung pump belt dito sa paghina ng ating washing machine, ng inyong washing machine, kung sa tingin nyo ay okay pa yung pump belt. So wag papalitan. Baka sabihin ng customer, nananamantala tayo. So okay. So pangalawa, check nyo yung pump belt, pero hindi natin ito papalitan dahil chinek na natin ay okay naman. Ngayon, pangatlo, ang i-check nyo ay yung, ayan, yung gearbox. So kapansin-pansin po natin, yung kanyang gearbox ay maitim na. Ito, maitim na to. So ibig sabihin yan, may tubig na nai-stack dito sa loob. Kaya ito ay maitim na. So pagka po kasi maganda ang healthy ang gearbox nyo, hindi ganito. Pagka yung goods, ang gearbox nyo ay hindi ganito ang kulay, no? So kung minsan doon ako tumitingin, pagka maitim na ay may tubig na sa loob yan. So isa pa, kaya bumabagal yan yung ikot ng ating washing machine, ay hindi sa capacitor, ay hindi rin sa pump belt, no? Madalang ang nasisira ng capacitor. So yung pump belt, madalang din, hindi agad-agad nasisira. So ang madalas nasisira dito ay yung ating gearbox ng ating washing machine dahil sa pag-aabuso ng paggamit. So yung hindi maalam na paggamit.
So yung iba kasi, ang ginagawa, mga parts, ay sinasalangan ng maraming damit, no? At yung tubig ay kokonti. So dapat huwag kayong nagsasalang ng maraming damit. Kung ano lang yung kaya ng inyong washing machine, ay yun lang yung inyong ilalagay na damit. So ito, ituturo ko sa inyo, ang pinaka problema nito ay yung gearbox. So subukan yung palitan yung gearbox. Mas lalakas yung ikot ng washing machine nyo kasi wala ng tubig na tatapon dito kasi yung pump belt natin nababasa, no? Pag tumapon yung tubig dito, pag may nag-leak na tubig dito sa gearbox na to, ang mangyayari, yung pump belt dudulas na lang ang pag-ikot niya. Kasi yung tubig natin na nasa loob ng ating washing machine ay may sabon. Kaya ganun, mangyayari dyan, pati yung pump belt natin ay luluganggang na or masisira din. Kaya wag gamitin pagka may leak na ng tubig yung ating gearbox kasi yung isa pang masisira dyan ay itong makina. Mababasa yan. At pag nabasa yung ating makina, ang pinakaayaw ng ating makina ay yung tubig. Yung nababasa siya. Kahit tansyo siya, pag nabasa, masisira. No? Yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. So, okay? So, pag humina yung washing machine nyo, i-check nyo yung capacitor, pump belt, at gearbox. So, sana meron kayong nakuhang idea, no? Sa ating tinalakay na video. Ayan, pauwi na po ako mga parts. Hapon na po dito sa ating lugar, no? Pauwi na ako. Kaya yun, naisipan ko lang mag-upload ng video para makapagbahagi ng isang simpleng kaalaman, ano, sa ating mga subscriber. Ayan. Kaya subscribe na kayo mga parts dahil yung aking mga ginagawa ay ibinabahagi ko dito sa aking YouTube channel para makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Thank you very much.